Treasure Hunting Weekend mga katiats, ito'y part 3 video ng ating video sa paghanap nitong concrete box dito sa mangrove area. Ang sabi ng live pointer ay hanggang baywang lang daw yun nang makita nila noon na nakabaon kasi ng panahon na yun sila'y gumagawa ng fish pond dito mismo sa lugar na ito. Kaya nang nakita nila noon ay hindi nila binasag kasi mayroong nakatusok na sagwan at akala nila na baka gamit ng mangingisda. Kaya pinabayaan lang nila diyan hanggang sa maraming bagyo ang dumaan, maraming panahon ang lumipas, ang fish pond ay nasira ng bagyo at sa tingin nila ay tuluyan na nabaon dito lang mismo sa lugar na ito. Kaya nga lang matagal-tagal na daw yun na panahon kaya medyo hindi nila ma-pinpoint accurately ang digging spot. Kaya dito sa bidyong ito ay ating papakita ang aming paghanap sa nawawalang concrete box na ito. Itong dalawang digging spot namin dito ay ito yung pinakamalakas sa detection dito sa area ito. Itong isa malapit sa puno, ang isa ay bandang east ng puno ay mayroong distansya na 5 meters kaya mayroong kung dito ay mayroong 2 metro lang at lahat ng yan ay may detection sa dowsing sa pin.
kabila naman ay malapad talaga na bato yung sa kabila, yung natusok. Kaya malaking tsansa yung sa kabila ayun ang concrete box kasi malapad siya at medyo malaki. Ayun yung sounder nakatusok pa sa likod ng ating ka-TH kasi sinusundan yung saan yung dulo ng kabilya ay doon ang punteriya sa paghukay. Okay, mamaya natin to i-detect sa ating mine lab kung meron bang precious metals dyan kasi talagang maraming sigurong bakal dito. Kung detector lang, iron talaga ang ma-detect dito. Kaya ang ginamit ko itong maliit na mine lab para makasure kung precious metals ang hinuhukay. Okay, at dito naman sa kabilang hukay namin, ito yung medyo malapad. Kaya malaking tsansa nga na ito yung concrete box na merong size na 2 feet by 3 feet by 2. Maliit lang daw na concrete box. Kaya pwedeng may laman yun kasi ang kapal ay 2 feet. Makapal siya kaya pwedeng may enclosed gold bar sa konkreto na yun na may nakatusok na sagwan. Itong ating Hokkaido dito ay medyo mabilis to maghukay kasi sanay daw ito sa paggawa ng fish pond. At meron kaming plano na kung wala kaming makuha dito ay hanapin na namin yung anak ng live pointer. Nasa 50 years old pa yung edad ng anak ng live pointer. Ang live pointer ay nasa wala na yata, patay na yata kasi sa panahon ngayon siya ay nasa 90 plus years old na. Kaya by next week kami babalik pa rin dito kasi dalawang tsansa na makuha dito. Pwedeng mga antique ng mga Indonesian, Malaysian seafarers o baka makadiscovery pa kami dito ng mga balangay boats, yung sinasakyan ng mga Indonesian, Malaysian seafarers. Pera din yun kapag makahukay ka ng history. Dito nakumpisa ng makahukay ang ating ka-TH ng palagay namin ay coral stone ito kasi medyo malambot na kulay puti. At ako'y may hinala baka ito yung tinamaan ng ating sounder or kabilya na pangtusok. Kaya ako'y bababa ngayon, dala ang mine lab. Ito yung unang labas na made in Australia talaga. Yang akin, special edition yan, National Geographic. Ginagamit yan ng mga geologist sa National Geographic noon. Kaya nang mabili ko yan ay medyo mahal pa yan. Pero ngayon, merong Malaysian version nito na mabibili nyo, yung mga Go 40, Go 60 version. Ganun pa rin ang kanyang effective range sa detection. Mabibili yan sa Bourbon Electronica at napakamura lang yan. Nasa 15,000 yan ngayon, or dahil sa December, kung December kayo bibili hanggang January, bibigay lang sa inyo yan ng nasa 12,000 lang yan. Kasi merong sales, Christmas promo ang Bourbon ngayon. Tawagan nyo lang si Roniel 0975-6675-030 at banggitin nyo ang aking pangalan sa aking mga channel, Surigao Sun or Golden Boy. Sabihin nyo ako ang nag-recommend para meron pa rin kayong kadagdagang discounts sa Bourbon Electronica. Okay, kaya itong dalawang butas dito, dinidetect ko ito para makasigurado tayo na merong precious. Yan, narinig nyo, nag-iingay kasi napakaraming iron ng lugar na ito. Maraming nabubulok, nalalata na bagay na made of metals sa lugar na ito. Kaya malakas ang detection. Hindi pwede dito ang detector na hindi marunong magbasa ng precious metal. Kaya yung isa, yung malaki ko, deep seeking detector yun, pero hindi siya gaanong makapagbasa ng precious metal. Hindi kagaya nito, makapagbasa ng silver, gold,
at iron. Kaya hindi ka maliligaw sa detector na ito. Maliit nga lang siya. Nasa mga kwan, basin mo. nasa 26 inches ang kanyang detection, walang 1 meter, kaya maganda ito sa mga treasure enclosed in the rocks, ang detector na ito. Dito rin dinidetect ni pendulum ay meron pa ring detection ang site na ito. Ang pendulum ay makapag-detect din yan ng mga antique na merong mga laman na mga metallic items. Kaya umiikot pa rin ang pendulum dyan. Kita niyo yung lupa, oh, parang may mga kalawang talaga. Tusukon nga. Kaya malakas ang kanyang detection. Okay, dito sa bandang dulo, makikita nyo merong plato dyan na nakuha. Kaya malakas ang aming hinala na merong mga antiques sa lugar na ito. Kaya by next week, kasi ang sabi ng ng live pointer, hanggang bewang lang ang lalim. Kaya ang mga hukay namin ay lampas bewang lamang at hindi ganong malalim. Yan lang ang mga testig namin kasi yan naman ang sinabi ng live pointer. So mga nasa 20 years pa yun o 30 years ang nakalipas nang sila ay maghukay dyan. Ito yung mga plato, mga katiyats na luma. Kung hindi man yan kapanahunan ng mga Indonesian, Malaysian, yan ay lumang-luma na mga plato. At abangan nyo na lang mga katiyats ang part 4 video nito. Kami babalik by January sa lugar na ito. Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat. Maraming salamat. Paalam.